Ito na pala yung tutorial natin guys para sa gaming hub. Una nyo pupuntahan syempre Google, tapos search nyo yung sa search ko. Yan, kung makikita nyo, nag-search ako ng game hub latest version, tapos click nyo lang yung pinaka-una, then nyo i-download yung mismong emulator nyo. Once na ma-download nyo na yan, search nyo naman tong Steam Rip, kasi dyan kayo magda-download ang game file nyo. Pwede kayo mag-download sa Steam Rip o sa Anchor Games, depende sa inyo, kasi yung dalawang yun, trusted naman na site yun. Pero ako kasi usually sa Steam Rip ako nagda-download ng game file nyo, tapos search nyo lang yung game file nyo kung ano gusto yung game file na i-download. Ako kasi sa Telegram kasi ako nagda-download, kasi kasama ako doon sa GC na naglalapag sila ng game file. Hindi ako pwede mag-invite kasi sinali lang din ako ng admin. Kaya na-recommend ko na lang sa inyo yung mga site na to. Yan, tsaka kayo magda-download ng dalawang game file nyo sa dalawang site na binigay ko. Next yung pupuntahan, once na ma-download nyo na yung mga game file nyo, syempre back na kayo dyan, punta kayo ng SAR Archiver. Dapat may SAR Archiver kayo mga boss, kasi dyan kayo mag-extract ng files nyo. Punta kayo ng SAR Archiver, yan, tignan nyo lang gagawin ko, sundan nyo lang. Tapos punta kayo download folder, kasi automatic doon naman maglalagay yung dinownload yung game file, pati yung emulator sa download folder. Tapos hanapin nyo yung game file nyo naka-zip, yung kulay yellow, naka-zip file yan, click nyo lang yun, one click lang tulad ng gagawin ko dyan. Tapos click nyo lang yung extract here. Once na maklik nyo na extract here nyan, automatic mag-extract na yan. Pag done na yung extract nyan, automatic na magiging folder na yan, yung parang hugis folder na yan. Ayan o, yung Tomb Raider folder na yan, yan na yung extracted ng game file. Once na na-extract nyo na yan, back na kayo dyan, automatic back na kayo dyan. Punta na kayo ng emulator. Bago pala yun, syempre install nyo muna yung gaming hub emulator nyo. Once na ma-install nyo na, punta na kayo dun. Madali lang naman mag-setup sa game hub. Ang mahirap lang depende sa game file na ilalagay nyo. Yan, punta na kayo sa game hub. Sundan nyo lang yung gagawin ko. Kailangan nyo syempre i-update yung game hub nyo para sa optimization ng laro. Importante rin yan. Pero depende sa inyo. Ngayon kasi hindi ko muna in-update kasi tuturuan ko lang naman muna kayo. Hindi pa ako maglalaro. Yan, update nyo muna. Kapag may lumabas sa ganyan, update nyo. Tapos, click nyo lang yung parang add sa gilid, sa pinakagilid. Click nyo lang yan. Tapos, once na maklik nyo na yan, import PC game. Wag mobile game kasi ang mga mobile game na yan, yan yung mga ML, Honor of Kings. Pag PC game, yan yung mga game file na dinownload nyo. Kaya click PC game. Tapos, punta kayo ng download folder. Yan o, kung makikita nyo, punta kayo ng download folder. Tapos hanapin nyo yung game file nyo na naka-extracted, yung hugis folder na. Click nyo yun. Tapos, lagi nyo tatandaan mga idol na kapag mag-i-import kayo ng PC game sa game hub, lagi nyo i-import yung Tomb Raider.exe. Dapat may .exe. Sa kahit na anong game file yun boss, dapat may .exe. Kasi once na mali yung ma-import ng game file, walang .exe, hindi magra-run yun. Halimbawa dyan, Tomb Raider.exe yung pinindot ko, yan yung pinakataas. Kasi yan yung mismong game file. Gets nyo ba? Pag walang .exe, hindi yan magra-run. Kahit sa anong laro, kahit Dragon Ball Kakarot, may .exe yan. Resident Evil, may .exe yan. Yun yung lagi nyong hanapin. Yung .exe, nandun lang yung sa folder na naka-extracted. Hanapin nyo lang. Tapos once pinindot nyo na yun, okay na yun. Syempre, lalabas yung game. Magra-run na yun. Pero depende pa rin sa settings nyo, kung kaya ba ng cellphone nyo o hindi. Suggest ko sa inyo mga idol, tumingin kayo sa YT ng best settings para sa inyo. Kasi ako, hindi ko rin yan nung una. Nanood ako sa YT. Paano yung settings ko? Kaya kayo, manood din kayo sa YT, settings nyo. Yun lang yung mapapayo. Kasi hindi ko naman alam settings niyan ng bawat phone. Kung gusto nyo para baguhin yung settings nyo, click nyo lang yung 3 dots sa gilid, tapos PC settings. As you can see dyan, yung mga kinakalikot ko, yan na yung mismong settings nyan. Maghahanap lang kayo sa dalawa, sa general pati compatibility, kasi dyan lang nakabase yung settings ng laro. The rest, wala na. Yun lang. Sana may natutunan kayo mga guys. Sundan nyo na yung tutorial ko.
Ganyan lang yun kasimple. Depende lang yun sa game file kapag mahirap. Halimbawa, yung Resident Evil 6. Kaya medyo natagalan ako kasi mahirap kalikutin ng Resident Evil 6. Maproseso yung ano nun, yung pagpasok nun. Mula settings, desktop container, tapos components nun, mahirap. Hindi siya tulad ng ibang laro na diretso pasok mo lang, makakalaro ka na. Hindi, mahirap ang Resident Evil 6 kaya natagalan ako. Basta sundan nyo lang yung ginawa ko din, idol, makakalaro din kayo. Yun lang po, maraming salamat.